Eh, yung sabitan ng karne, saan yun? Sinabit nyo raw siya doon. Your Honor, walang katotohanan po. Your Honor, sa taas po ng palengke ang sabitan ng karne. Sabitan ng karne, ito ba yung bakal na parang letter J? Opo. Doon ka sinabit? Sinabit ka doon? Opo. Paano ka sinabit? Dinitindi, kamay lang po ng kasama ko. Sino nagutos? Si Ate Franz po. Tapos, Your Honor, dumaan lang siya, nalaglag na yung TV. Paano dumalat? Nalaglag. Ay, yung wire nga po, Your Honor, na ano niya, Hindi po totoo yun. Hindi po ako nakasira ng TV. Yung kasama ko ang nakasira. Siya ang magdamag nanood ng TV. Ako'y maaga pang tulog na at maaga nagigising. ang nakakaltas lang po sa kanya dito, Your Honor, yung nabasag yung TV. Tapos yung... Teka, nabasag yung TV. Opo. Tapos Magkano kinaltas mo ron sa ano? sa TV, Sa TV. parang 7,000 lang po yata yun. Ang kinaltas mo Opo. sa sweldo niya. So isang buwan at kalahati niya pagtatrabahuhan yung binasag niya, ganun ba? Pero nagtrabaho sa inyo si Aling Elvin at hindi mo pa siya kilala noong 2017? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Hindi ka pa raw kilala ni Ginang Franz noong 2017? Kilala na po ako niyan. Nandun na po siya sa may pesto namin. Pinapasweldo kayo? Hindi po. Ang sabi, pinapasweldo kayo nung simulan 2019, 5,000 lang. 5,000. Hindi po Sa totoo. buwan. Hindi po. Pero itong 2017, kahit kailan hindi kayo pinasweldo. Opo, buwan. Kahit 2019 beyond, hindi kayo pinapasweldo. Opo. Kahit isang kusing, wala kayong natanggap. Wala po. Totoo po yun. Wala po akong pera kahit singpunduling. Wala po ako natatanggap na sweldo sa buhat sa kanya. Again, I would like to issue this stern warning to the spouses, Pablo and Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonita Baran na nasintensya ng reklusyon perpetua. Nakita nyo naman yung kasambahay, si Aling LV. Inakita nyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? But again, I'm warning you, you will suffer the same fate. Thank you, Mr. Chair. Aling Franz, Ginang Franz, tukol sa sweldo, ayon kay Aling LV, hindi niyo mo raw siya pinapasweldo. Your Honor, pinapasweldo ko po ang Ate LB. Mula nung pumasok sa akin ng 2019, nung pumasok isang araw sa tindahan po sa loob ng palengke, kasi isang araw po, Magkano sweldo mo sa kanya sa isang buwan? sa isang buwan po, nung pagkatapos ng isang araw, bali, start po ng August 12 po yun, 5,000 po ang monthly. Kasi po pandemic po yun, Your Honor. Ano? Pandemic po kasi yun, Your Honor. Ano? Pandemic. Pandemic? Opo. 5,000. Opo. Yun, kailan? 2019 po, Your Honor. Kasi 2019 po nagsimula ang Ate LB sa akin na masukan, Your Honor. Eh, hindi po 2017 eh. Pandemic po natin nagsimula Marso 20, 2020. Opo. Opo. So kung 2019, wala pa akong pandemic noon. Opo, papasok na po ng pandemic yun. Yung time na mahina na po ang bintahan nung time na yun. Ang pandemic natin ay March 2020. Sa amin po ay March 14 yata eh, nangyari yung sa amin nun. Tapos, hindi, wala pa yung Wuhan. Itong mga doktor naririnig, hindi pa natin naririnig yung Wuhan noon. Wala pa hong COVID noong August 2019. Wala pa ho noon. Teka, Mr. Chair, Aling LV, pumasok kayo 2017. Tama ba yun? Opo, totoo po yun. 2017, August 7. Doon sa pamamahay nila France. Opo. Tapos, ang sinasabi nitong amo mong babae, na 2019 kayo nag-umpisa magtrabaho. Ano Hindi po? po. August 7 po. Ano naging trabaho niya sa kanila? Yung pong sabi niya po, doon na lang daw muna po ako sa kusina, pagluluto muna daw po. 2017. Opo. Your Honor, ang 2017 po namin, sa kalsada po kami, Your Honor, doon po kami nagtitinda, kubol-kubol lang yun. Yun yung nabanggit ng Ma'am Lisa, nasa gitna lang po kami ng kalsada ng 2017, 2018. Ate LB, nung pumasok... Sa 15 daw ho yun, sabi ni Opo, Ma'am Lisa. 15, 16, 17, 18, na doon po kami sa kalsada na yun, Your Honor. Ate LB, nung pumasok po kayo sa akin, diga po ay nasa barangay 7 tayo, Ate LB.
Ate LB. No, no. O yung tanong sa Opo. sa chairman, hindi ho. Ay, sorry po. Oho. Your Honor, nung pumasok po ang Ate LB sa amin, ay nasa Barangay 7 po kami, Your Honor. May mga mayor's permit po ako, Your Honor, na magpapatunay na magkaibang Barangay 7 at Barangay 6. Till 2015 to 2018 na Barangay 6 po kami sa kalsada po, Your Honor. Kaya ang Ate LB 2019. Pero nagtrabaho sa inyo si Aling Elvin at hindi mo pa siya kilala noong 2017? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Paano nangyari yun? Aling Elvi, hindi ka pa raw kilala ni Ginang France noong 2017. Kilala na po ako niyan. Nandun na po siya sa may sa pesto namin, sa tindahan. Yung pong sinasabi niya, nagtinda po kami sa Tianggi-Tianggian ang tawag namin. Nasa kalye raw. Opo, sa Tianggi-Tianggian po yun. Tuwing umaga po, na madaling araw, pumunta na po kami doon. Ano ginagawa mo, Aling Elvi, doon? Minsan po, sinasama niya po ako sa Tianggian. Tapos, Nagbubuhat po ng paninda ng mga gulay-gulay. paninda nila. Opo. Oh, tapos po. Tapos po, tuwing tanghali po, ibabalik namin po doon sa may tindahan namin. Sa pesto. Pinapasweldo kayo? Hindi po. Ang sabi, pinapasweldo kayo nung simulan 2019, 5,000 lang. 5,000. Hindi po Sa totoo. buwan. Hindi po. Pero itong 2017, kahit kailan hindi kayo pinasweldo. Opo, buhat. Kahit 2019 beyond, hindi kayo pinapasweldo. Opo. Kahit isang kusing, wala kayong natanggap. Wala po. Totoo ba yan? Before you proceed, Senator Estrada, meron po ako nabalitaan, Aling LB, na nung kayo ay lumipat na sa Batangas City, galing nung kayo ay nakaalis sa Mindoro, pumunta ng Batangas City, merong pagtatangka na ang iyon dating amo na isoli sa'yo ang isang pitaka na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na hindi mo tinanggap. At dahil sabi mo, wala ka naman pera. Totoo yun? Totoo po yun. Wala po akong pera kahit singkonduling. Wala po ako natatanggap na sweldo sa buhat sa kanya. Hindi, pero pinadalhan ka raw nakakalimutan mo raw yung pitaka na may 20,000 pesos. Totoo ba may 20,000 pesos ka? Wala po. Hindi po totoo yun. So anong ginawa mo nung binibigyan ka ng pitaka na naiwan mo daw at pinasoli mo ba? Pinasoli mo yung pitaka? Hindi mo tinanggap? Hindi po. Ari po, listahan, Your Honor, ng mga lumang notebooks na mga bali ng Ate LB. Ang mga listahan ng kanyang mga pinasahod sa kanya. May pirma? Listahan po ng mga kasama niya kasi, Your Honor, hindi baga po ako ang naglilista ng mga kasamahan nila ng mga nagabali. Yung kasamahan din po nila. So, teka, balikan ko with the permission of Senator Estrada. Balikan ko. So totoo na nagpadala ka, nagpahabol kayo ng pitaka na may lamang 20,000 pesos. Tapos mga damit niya po, Your Honor, na naiwan sa amin. Sa 20,000 pesos. Opo, Your Honor. So, pinasoli sa'yo, hindi? Hindi po ipinaharap ng pamilya niya si Ate LB ang Siguro mga isang oras na mahigit ang nakakalipas at naririnig nyo rin. At ito ay bahagi ng records ng pandinig na ito. Narinig nyo rin na sinabi ni Manang LB, na tuwing merong mababasag na plato, may mababasag na siguro tasa o kung ano man mga gamit sa bahay, ibinabawas, kinakaltas doon sa kanyang sweldo. At yun ba yung nililista nyo? Your Honor, ang nakakaltas lang po sa kanya dito, Your Honor, yung nabasag yung TV, tapos yung... Nabasag yung TV? Opo. Tapos yung cabinet lang ang nabasag niya, Your Honor, nalagayan ng plato na bagong bili. Tapos yung mga karne na nilalagyan niya ng hindi ka nais-nais. Nililista niya yun? Nandito po, Your Honor. Hindi, Your Honor. Nandito po. Teka, Comsec, can you screenshot again? Can you take a photo of the screenshot of the list? Ma'am Ruiz, so yung sa kakakaltas nyo, ibig sabihin, wala na siyang sweldo? Mayroon pa pong tirang 20,000, Your Honor, nung late na po, kunti na po ang binabali-bali niya. Tapos, Your Honor, may natira siyang 20,000. So kaya nagkaroon ng laman ng pitaka na 20,000 kasi yun yung balanse. Opo, yun po yung pira niya na natitira niya. Eh, sino naglagay ng 20,000 doon?
Yun po yung pira niya, natira niya sa akin, Your Honor, pinapabigay ko na sa kanya. Kasi, Ate LB, alam mo yun, nasabi mo sa akin. Teka, yung bang pera na 20,000 ay tinanggap niya o nilagay niyo lang sa pitaka at pinahabol sa kanya sa Batangas? Ay, pinatago niya po sa akin yun, Your Honor, na tirang pera po niya. Sabi po kasi niya sa akin, Your Honor, ate, yung tirang pera ko, hindi ko na muna kukunin. Saka ko na kukunin kapag mag-alis ako. Eh, di ka po kinuha na po ng pamilya niya. Kaya pinadala ko na din po, Your Honor, kasama po ng kanyang mga damit. Tinapon niyo raw yung pitaka niya, sabi niya. Pati ibang gamit niya. Hindi. Hindi po, nandun pa po yung mga gamit niya, Your Let the Honor. records reflect that the committee secretary was able to retrieve the list of the kaltas. Yung mga binawas. Hawak mo na, Comsec. Oh, ito yung listahan, yung telebisyon, yung mga kung ano-ano na kinaltas nyo. Makinig kayo, Ma'am Ruiz. Makinig kayo sa akin. So, ito yung listahan na binigay nyo. So, pag inad natin lahat yung kanyang pinagtrabahuhan, doon sa iyong aligasyon na nagsimula siya ng 2019 at sa kanya namang claim na nagsimula siya ng 2017, pag inad natin 5,000 a month in 1 year, ilan yon? Ilan yon? 60,000. Kung ilang taon yan, pag inad natin yan at sinubtract natin yung nabasag na telebisyon, nabasag na cabinet, ang lalabas na lang ay 20,000. Fish, 140. Damit, 250. TV. TV, Kano? wala dito yung TV. Magkano Franz, magkano kinaltas mo nung allegedly nakabasag siya ng TV? At paano niya nabasag ang TV? Your Honor, hindi pa po yan lahat kompleto yung listahan. Meron pa po kami doon. Sa sunod na lang po na hearing namin. Oh, sa pagkakaalam mo, sa pagkakatanda mo, magkano kinaltas mo ron sa ano? Sa TV. Sa TV. Parang 7,000 lang po yata yun. Ang kinaltas mo Opo. sa sweldo niya. So isang buwan at kalahati niya pagtatrabahuhan yung binasag niya, ganun ba? Kasi po yung, At paano niya nabasag yung TV? nanonood po sila yung mga kasamahan niya. Tapos dumaan lang po siya. Nalaglag niya na agad. Parang ginanon niya lang po. Ito yan. Doon po sa may sala yun, Your Honor. Tapos natin si Ma'am Ruiz. So, Ano? Nanonood po yung mga kasama niya, Your Honor, kasi marami nga po sila doon, Your Honor, na staying. Kumbaga, natutulog sila. Marami silang nanonood nung gabi na yon. Tapos, Your Honor, tumaan lang siya, nalaglag na yung TV. Paano dumalat? Nalaglag. Ay, yung wire nga po, Your Honor, na ano niya, nasagi ng Ate LV. O, aling LV, sagot. Hindi po totoo yun. Hindi po ako nakasira ng TV. Yung kasama ko ang nakasira. Siya ang magdamag nanood ng TV. Ako'y maaga pang tulog na at maaga nagigising. bago natin taasan po man ng LB ang ating boses dito sa pagdinig na ito. Huwag po tayo magagalit. Huwag tayo Kinakaila ni aling LV. Your Honor, meron naman pong mga testigo na magsasalaysay ng tungkol sa bagay niya yan. Kung halimbawa, kaila niya man, Your Honor. Siya po talaga ang nakabasag doon yun, Your Honor. 2019 lang po, Your Honor, sa akin pumasok ng August 11 yan. Ay, August 12 ang start niyan, Your Honor, kasi yung August 11, sinelduan ko po siya dahil sa loob siya ng palengke nagtrabaho. Iba yung sahod nun. Ang start, Paano naging 20 August nakalagay dito sa listahan mo December? Ewan kung malabo ang mata ko, December to January nakalagay, oh. ay yung total balance na lang po yan, Your Honor, na nakalagay. Kaya nakalagay po dyan balance na ng 2019 is 10,700, Your Honor. Hindi naman po pati ako ang nagagawa niyan, Your Honor, kundi yung mga kasamahan po nila, Your Honor. So, kahit ganito po yung computation nyo, tinan nyo, 2021 ito. Hindi po ito 2019, 2021. Yung listahan nyo. October 2021. So, babalik tayo dun sa tanong ni Senator Estrada. Pinasweldo nyo ho siya? Opo. Hindi raw eh. Pinasweldo po, Your Honor. Nasweldo kayo, Manang LB? Hindi po, buat noong nag-start po ako sa kanya, hindi po ako sinusweldohan. Your Honor, nasusweldo po siya, lalo pag nasama sa amin sa anniversary ng Kapitol. Kapag nalabas po kami, magkakasama po kami. May picture po kami yan na magkakasama kami Anniversary ng? ng Kapitol po namin. Kasama po namin yan. Ano po yung Capitol? Ang fiesta po ng Occidental Mindoro. Kasama po namin nalabas yan, Your Honor. Teka, paano tayo nagpiesta noon eh? COVID nga, lockdown. 2021, Your Honor, kasama namin nalabas po yan, Your Honor. Ito pa tayo, COVID lockdown pa no, pandemic. Uli na po ng 2021. Bukas medyo maalwan na po sa amin, Your Honor, eh.
ng 2021 po, Your Hulihin Honor. kayo ng pulis. Bawal lumabas nun. IATF, ano ba nun? Max, anong tawag doon? Quarantine, anong tawag doon? MECQ. MECQ. Nakakalimutan natin yung salita, MECQ. Ano ibig sabihin ng MECQ? Modified Enhanced Community Quarantine. Ayun, yung modified ay bawal nga magdikit-dikit may espasyo sa paglabas ng social distancing, di ba ho? So nag-celebrate pa kayo? Your Honor, ano po yun? November 2021, Your Honor. Ay, MECQ pa nga. Medyo maalwan na po sa amin nung time na yun, 2021 eh. Ganun ba? Opo. So lahat ng sinasabi mo, pinabubulaanan mo na wala kang ginawang masama kay Manang LB. Opo, Your Honor. Kung mayroon man, yung mga kasamahan niya po. Mga kasamahan niya, yung mga kasamahan niya, pumasok doon sa banyo ninyo at inuntog siya. Hindi ko baga po alam, Your Honor. Hindi ko naman po nakikita kasi nandun nga po ako sa tindahan. Paggabi po, nasa loob na naman po ako. Pero ng kwarto. kanina yung pinag-uusapan, yung tindahan, malapit din sa banyo. At rinig din yung nangyayari sa banyo. Opo, Your Honor. Ang sukat lang po ng tindahan namin is 11 feet and 140 meters. Napakalapit po, Your Honor. Kaya kung may sinasaktan po, maririnig po. Ang aming division po ay plywood. Rinig na rinig, Your Honor. Ang dingding po ng ang mga kwarto nila, plywood din po. Tapos yung sa likod po ng kwarto nila, Your Honor, daanan, iskinita. Dikit-dikit po, Your Honor, ang bahay. Dito po sa harapan, Your Honor, gasolinahan. Yung gasolinahan may fire exit na may butas na 2 ganyang kataas, Your Honor. Tapos yung tindahan namin open po doon na may gasolinahan din po sa kabila. Eh yung sabitan ng karne, saan yun? Sa taas po ng palengke. Sinabit nyo raw siya doon. Your Honor, walang katotohanan po, Your Honor. Sa taas po ng palengke ang sabitan ng karne. Manang LB, may sabitan ba ng karne sa tindahan? May naiiwan po doon pag nagpakakatay po ng baka. Nag-aiwan po sila ng sabitan ng karni doon. Sabitan ng karne, ito ba yung bakal na parang letter J? Opo. Doon ka sinabit? Sinabit ka doon? Opo. Saan yun? Sa palengke o sa bahay? Doon po sa may kusina po. Meron din sabitan doon. Paano ka sinabit? Kamay lang po ng kasama ko. Sino nagutos? Si Ate Franz po. So paano, nakatali ka sa lubid o sinabit ka doon sa damit mo, mapupunit yon? Sa leeg po. Ha? Binuhat po. Binuhat ka pasakal. Opo. LB, Yung pong boy namin, yung nagkatadtad ng karni namin. Anong pangalan? Si Ogie po. So, paano ka nagsabit? May tali ka sa leeg? May tali ka sa bewang? Paano? Wala po, binitbit lang po at binitin po talaga ako ni Kuya Ogie sa leeg na bakal. upon instructions ni Ginang France, sa utos ni Ginang France, Opo. paano mo alam na nag-utos siya? Sabi po niya, ikaw nang bahala dyan, ikaw nang bahala dyan. Yun lang ang inutos ni Ginang France. Ikaw na bahala dyan, ikaw na bahala dyan. Ang ginawa sa'yo ni Ogie, isinabit ka ron sa, Sa sabitan po ng karne. wala namang inutos si Ginang France na isabit ka doon. Wala po. Si Ogie lang. Opo. Sabi niya po, sige, bahala ka na dyan. Nakita ni Ginang France ang pagsabit sa inyo dyan. Nakita ba? Opo. Ano sinabi niya? Yun nga po, sabi niya, sige, bahala ka na dyan. Wala siyang ginawa na Wala po. ilan? Hindi po. Tumatawa pa nga po siya pagpasok niya doon sa loob, papunta niya sa kwarto. Ganong katagal po yon nangyari? Ilang minuto? Ganong katagal po yon? Parang 3 oras po. 3 oras kayo sinabit? Sa 3 minuto lang po. Ulitin natin, 3 oras, 3 minuto. 3 minuto po. Nandun si si Ginang France. Nagpasok na po siya sa loob, sa kwarto. Pinagtatawanan ka pa. Opo, pagpasok niya po sa loob, nang pagpapasok niya sa kwarto, magbibihis na. Okay, Aling LB, magbalik tanaw tayo ha. Kailan ka ba unang sinaktan ni Ginang France? Nung pong 2020. 2020. Opo.
Bakit ka sinaktan? Yun nga po, yung pong laging sinasabi, yung nagnakaw, naglalagay daw po ako sa mga pagkain. Ano nilalagay mo sa mga pagkain? Yung Allegedly. mga bulbul po sa pagkain. Again, I would like to issue this stern warning to the spouses, Pablo and Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonita Baran na nasintensya ng reklusyon perpetua. Kita niyo naman yung kasambahay, si Aling LV. Inakita niyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? But again, I'm warning you, you will suffer the same fate. Thank you, Mr. Chair.